Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala, si Gallego Mary Abigail. At ngayon ay iulat ko sa inyo ang patungkol sa bottom billion, guarded globalization, at fair trade. Ang bottom billion ay isang termino na ipinakilala ni Paul Collier. Ito ay tumutukoy sa pinakamahirap na 1 bilyong tao sa buong mundo na karamihan ay nakatira sa bansang lubog sa kahirapan, kaguluhan, at mahinang pamahalaan. So, habang maraming bansa ang umaasenso dahil sa globalisasyon, naiiwan naman ang mga bansang ito sa likod. Isa sa mga dahilan ay ang mga kakulangan ng maayos na pamahalaan, patuloy na kaguluhan at digmaan, at labis na pag-asa sa likas na yaman tulad ng langis at ginto, na madalas ay hindi napapakinabangan ng mga mamamayan. At ang mga bansang kabilang sa bottom billion ay tulad ng Haiti, Chad, Sudan, at Democratic Republic of Congo. So sa kabila ng likas na yaman, manatiling mahirap pa rin ang mga mamamayan dahil sa korupsyon at kawalan ng oportunidad. At ayon naman kay Paul Collier, kailangan ng mga bansa ito ng international na tulong, mabuting pamamahala, at patas na sistema ng kalakalan upang makaalis sa kahirapan. Ibig sabihin, hindi sapat na may globalisasyon. Kailangan din ng patas na pagtrato sa mga bansang mahihirap. So, tutungo naman tayo sa guarded globalization. Ang guarded globalization ay tumutukoy sa mas maingat at kontroladong paraan ng pakikilahok ng mga bansa sa globalisasyon. Kung noon ay bukas na bukas ang mga bansa sa kalakalan, ngayon naman ay mas nag-iingat na sila upang maprotektahan ang kanilang sariling interes at ekonomiya. Halimbawa, pinayagan ng ilang bansa ang mga dayuhang negosyo o mamumuhunan, pero may mga limitasyon tulad ng kailangan ay may kasamang lokal na kumpanya o di kaya'y hindi pwedeng buong pag-aari ng banyaga. So, ginagawa ito upang mapanatili ang kontrol ng bansa sa sariling ekonomiya at maiwasan ang pagsasamantala ng mga malalaking korporasyong dayuhan. So, ang China ay isa sa halimbawa ng guarded globalization. Bukas sila sa pamumuhunan, ngunit mahigpit ang kanilang mga patakaran para maprotektahan ang interes ng sariling mamamayan. Ipinapakita ng guarded globalization na hindi masama ang globalisasyon, ngunit kailangan itong i-manage ng maayos upang maprotektahan ang lokal na ekonomiya habang patuloy na nakikibahagi sa pandaigdigang merkado. So, tutungo naman tayo sa panghuli. Yun ay ang fair trade. Ang fair trade ay isang kilusan o sistema ng patas na kalakalan. Layunin nitong tulungan ng mga magsasaka, manggagawa at maliliit na producer sa mga mahihirap na bansa upang makakuha sila ng makatarungang kita at maayos na kondisyon sa paggawa. Sa ilalim ng fair trade, sinisiguro na ang mga produkto tulad ng kape, tsokolate at saging ay nagmula sa manggagawang binabayaran ng tama at patas at hindi pinagsasamantalahan. Take note, hindi lang ito tungkol sa kita, tungkol din ito sa paggalang sa karapatang pantao at pangangalaga sa kalikasan. Ang mga kumpanyang sumusunod sa prinsipyo ng fair trade ay tinutulungan ng mga komunidad na magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay at mas matatag na kabuhayan. So, sa ganitong paraan, nagiging mas makatao ang anyo ng globalisasyon dahil hindi lang mayayamang bansa o korporasyon ang nakikinabang, kundi pati na rin ang mga maliliit na manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. So, kung ang tatlong iyon ay pagsasamahin, makikita natin ang isang malinaw na mensahe na ang globalisasyon ay dapat magbigay ng oportunidad
para sa lahat, hindi lang para sa iilan. At yun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo tungkol sa bottom billion, guarded globalization, at fair trade. Salamat!